So, yun. Okay, KGX, kamusta kayong lahat? Check natin ngayon yung charting. So far, laglag siya sa ating support na 103,900. So, tingnan natin yung liquidation heat map. So, liquidation heat map, kung titingnan natin, may area dito na possible na kunin. Tapos, after nyan, kung ito kukunin, mga lods, no? Possible mag-bounce yan. Ang lalaki ng volume dito sa area na to, mga kapatid. Sobrang laki ng volume dito sa area na to. Kung titingnan nyo, nasa 55 leverage, 55.41 yung long position, ay yung mga naka-short, no? So, possible, syempre, kung titingnan natin, karaniwan, halos 80%, no? Binabalikan yan, mga kapatid, no? Kung hindi man makuha to, tong 106, no? 700, 106, 700, pwedeng balikan muna to. Tong 104, 530. So once binalikan yan, minsan ang nangyayari, nagtitipit tong mga to. No, nagka-cut loss ka agad diyan. Kumbaga, ang nangyayari, bigla na lang silang bumibitaw, no? Ganun yung karaniwan kapag biglang lumipad to, or kapag matapang sila, wala. Biglang kinukuha yan kapag hindi sila nag-TP, mga kapatid. So tingnan natin kung ano mangyayari, ha. Kasi ako, ang ginawa ko ngayon, so punta tayo sa future, no? Nag-open ako ng position pero 35 USDT lang. Kanina, maganda naman yung ating profit. Pakita ko sa inyo yung ating profit kanina. So, ito yung mga nag-profit dun sa grupo natin. Solid na solid, no? Yan yung mga nag-profit sa atin kagabi. Tapos, ito yung Bitcoin TA ko. No, ito yung Bitcoin TA natin kanina. Bitcoin February 1, possible retest ng 103 to 103.2. Okay. So, ngayon, lumipad si BTC hanggang 102,600. So, naka 56% na tayo dito. Good, nag-TP na tayo. And then, ETH, no? Nag-TP tayo kanina dyan. Pero, ang nangyari ngayon, sumakto lang na biglang bumaba yung value ulit, no? Ngayon, sabi ko dito, BTC, pa-take profit na ako dito. So, sinabi ko yan sa group natin para at least alam nila mag-take profit na rin sila. ETH, diretso lang. Kaya lang, nung nag-25% yung ETH ko, alam kasi nila yan 20, 25, 30, nagtitipi tayo. So, tipi tayo. So far, possible makuha yung volume na 104. Jor, no? Kaya lang, ang nangyari kanina, mga lods, no? So, yun yung unang TA ko, nakuha naman, hindi naman nakuha, pero nasa volume, nasa tayo, nasa 20% to 30% profit. Yun kasi yung pinaka-rules natin sa grupo natin. Kahit 20, 25, 30, take profit na yan. Kasi nga, hintayin na lang ulit yung next TA. Kaya lang, dito sa next TA natin, hindi ko alam kung sablay ba to o hindi pa. Pero kasi, for me, nung nag-take profit ako, biglang bumaba yung value. And then, ang ginawa ko ngayon, nag-open position tayo ngayon. No? Nag-open position tayo ng 30 USDT, 35 USDT, mga kapatid. Ito. Margin pala, 32 USDT. So far, nakaka 6% na tayo. So, nasa 122 pa lang yung profit niya. Pero yan pa lang yun. So mamaya, titingnan ko kung ano yung mangyayari sa ETH naman, mga kapatid, no? Kung ano yung possible maging entry natin sa ETH. Kasi kung titingnan natin yung ETH, ang ganda sana ng natin dito, ha. Ang ganda nung mismong naging teka lang, ha. Ang ganda nung naging TA natin dito. Lumipad naman, no? Ang sabi ko nga sa inyo, hanggang 106 yung sinabi kong TA. Pero syempre, umabot siya ng 106 tuloy, 3,600. Pero umabot naman siya kagabi ng 3,450, no, bago siya nag-drop, no? Kaya lang, kung titingnan nyo, ito yung ginuhit natin, no? Biglang fake out ang nangyari sa kanya, no? Fake out. Ako, para sa akin, naging fake out siya. So, tingnan natin kung anong possible na pwedeng mangyari dito. Ang taas niya, no? 432, hindi. Nasa 3,430. So, ang laki naman ng nilipad niya, no? Pero dito, kung titingnan nyo, bigla siya nag-drop. So, maganda ang kutob ko nito once na nag-drop to. Hintayin natin yung Monday. I think medyo magkakaroon ng magandang pump to sa Monday. Dami na fake out, no? Kahit ako na fake out ako. Pero syempre, naka-spot lang tayo. Alam niyo naman na spot lang ang ginagamit natin. Pero, ang gagawin ko ngayon, I think, baka bumili ako ulit ng ETH. Siguro baka isakto ko to na point na 3-it. Baka mag 3-it ako.
mga lodi, no? Kasi so far, ang ETH natin ay 2.5. Negative 7,000 tayo ngayon sa spot. So ayan, 2.5. Siguro baka baka isakto ko na 3 ETH to. Baka lang isakto natin. So pinag-iisipan ko pa yung mga kapatid, no? So far okay naman yung ating puhunan pa. And then napakadaming bumili, no? Ito, kunyari ito, for example, Crypto. Ang laki ng binili nito. Bumili to ng 6 million US dollar na, yan ang ganda pa nga ng TA niya rin, fake out siya. Siguro 1 day time frame to or 1 week time frame. So ito daw, sabi niya, nag-close na rin siya sa ETH. So ito, yung trade niya kay ETH, ang laki na nung nung profit niya. Kaya lang, akala ko din siya rin ganda rin ng TA niya Kaya lang, bumili siya so far, kaya lang biglang nalaglag. Pero ang holdings nito spot din malaki din ang holdings nito tsaka sobrang lupit mag-hold niyan mga kapatid. Kaya yun, so far may mga bumili ng, syempre ang daming bumili ng ETH, nasa yung iba pa si Trump nga nagdagdag, and then si Crypto nagdagdag. So kayo, anong gagawin natin? Ako, titignan ko, baka magdagdag tayo, no? So tignan ko kung mananalo ako dito sa future trade natin. So, tingnan nanalo kasi ako sa future trade. Dinadagdag ko sa ETH. So far, 6% pa rin. And tingnan natin kung anong possible mangyari dyan, di ba? So, ang pinaka tinitingnan ko dito, baka biglang lumipad to. So, pag lumipad to ng 1,200, ganda ng profit na yan. Pero pag lumipad pa ng 1,400 to, 1,400, 104,000, ang ganda na nito. Medyo bibigyan ako ng magandang profit nito kahit 35 USDT. No, yun lang sa ngayon KGX, at check lang natin kung anong magandang mangyari ngayon kay Ethereum, no? So far, ito lang naman 'yan. Possible fake out or possible ma-break ulit 'yan. Ako, good pa ako dito. Pag na-break to, baka possible kunin pa rin si 3,530 or si 3,600. So, nandoon pa rin tayo, no? Okay? Saludo sa inyo lahat, KGX, at magandang gabi sa inyo lahat.